Guys, pakinggan natin itong live, no? Itong upload, no? Itong upload ni Hambalos Todo nung nakarang araw. Kasi dito, guys, no? Humingi sa kanya ng ayuda or tulong itong si Kalinga Pido. Kumbaga nag-meet sila at napag-usapan nila itong salitang dinala sa liblib na lugar. Kung saan nga dito nababa si Ido. Dahil nga pinagbibintangan si Idong dinala sa liblib na lugar at sinabihan pa ng masakit na salita. So guys, panoorin natin ito, no? At makakakuha tayo dito ng info kung ano ba talaga ang nangyari, kung ano yung napag-usapan nila ni Kalinga Pido, para naman malaman din natin at siyempre gawa natin ng reaction. Guys, pasuyo lang, no? Suportahan natin itong si Hambalos Todo. Ayan po, road to 5K na po siya. Ang bilis. Pag nasa Kalingap ka talaga, ang bilis ng suporta, no? Ayan, no? Nakaraan 2,000 plus lang yan. Ngayon, 4 na. Ano, mag 5,000 na siya. So congrats sa iyo, sir. Yan, palakpakan. Palakpakan natin si Sir Hambalos Todo. Ayan. So tuloy-tuloy na tayo, guys. Panoorin natin at pakinggan natin si Hambalos Todo. Ito, balikan ko na yung kwento. Lumapit sa akin si Edo with Kuya Val, nagtatanong ano yung pwede natin gawin kasi kakasuhan. Sabi ko, wala akong maiko-comment, wala akong masasabi pa, unless otherwise, na banggitin mo sa akin, Edo. Ano ba talaga kako ang nangyari? Totoo ba kakong binastos mo si Biancy? Sabi niya, hindi po, wala po talagang ganon. Sabi, kasi yung sinasabi, yung kumakalat ng mga issue, what the words is, the word is minanyak. Ayun yung minamanyak daw siya. Pero dapat noon, kung ginawa, alam mo sa totoo lang, kung talagang ginawa ni Edo yun, dapat matik, isinumbong niya na kaagad sa pulis. Bakit parang ngayon lang, di ko nga rin maintindihan talaga, no? Noong good pa sila, walang salitang ganyan. Noong hiwalay na yung kanilang love team at saka lumabas ang ganyan. Nito po namang si Edu. So tinanong ko siya, nagawa mo ba kako yun sa isang babae? Kasi kung nagawa mo kako yun, hindi kita tutulungan. Correct. Sabi ni Edu, ni Kalingap Edu, Sir Mike, wala pong ganon. Sir Hambalos, wala pong ganon. Hindi po totoo yun. Yung ganong istorya. Ano ba kako yung ninyo? Yung stand kako ninyo sa pagiging mag-love team? Kayo ba kako ay may mutual understanding? Kasi bago tayo magbigay ng advice, dapat alamin muna natin yung mga pangyayari. Correct. Sabi niya parang ganun po, na meron kaming parang mutual understanding. O naging kayo ba kako officially? Sabi niya, hindi po, pero parang ganun. Sa akin po niya kasi love team lang. Siguro po niya kay Biancy ay parang seryoso. Itong si Biancy dun kasi sa... sir, talaga inamin man din talaga ni Biancy na ang kanyang naramdaman totoo. Sa kay Edo, feeling ni Edo, wala lang. Pero ang babae kasi parang ina-assume na Ina-assume niya na kami na kahit wala pa mang sinasabing I love you si Edo. No, parang ang feeling siguro ni Biancy that time, mag-una sila. No, parang ganun siguro ang datingan. Pumasok sila dun sa totoong relasyon ng boyfriend and girlfriend. So, paano mo kako nasabi yon? Kasi maraming ulit po niya, Sir Mike Hambalos, na ipinapaalam ko siya dun sa mga nanay at tatay niya, kina tito at tita, magra-rides po niya kami ng kaming dalawa lang, pinapayagan naman po. Kasi nga mukhang may tiwala talaga yung mga magulang. Baka akala din siguro ng magulang, si Edo na talaga ang makakatuluyan ni Biancy. Kaso nga lamang, hindi nangyari ang ganun. Minsan, matagal yung pagra-rides po niya namin, at kaming dalawa lang, so payag naman po niya sila. May mga pagkakataon pa nga po niya at sabi ko, yung kakong sinasabing issue, shortcut na kako natin. Tinanong ko siya, yung issue kako na dinala mo siya dun sa madilim at doon mo binastos. Sabi niya, hindi po totoo yun. O eto, Biancy kung totoo itong sinabi sa akin ni Kalingap Edu, pakisagot din. Kung hindi totoo, ipaliwanag mo rin. How true? Nasabi ni Kalingap Edo na yung sinasabi mong dinala ka sa madilim at doon ka ginawa ng hindi maganda, binastos ka, minanyak ka sa madaling salita, sinasabi ninyo ng inyong grupo na ikaw ay minanyak ni Kalingap Edo at inaano pa daw, sabi ay tawag dito, prinoproteksyonan pa daw ni Kuya Val. Eto talangin kita, how true? Yung kwento kasi sa akin ni Kalingap Edo, sabi niya, nung nandun kayo sa madilim na lugar,
may mga kasamahan kayo, may gathering yata kayo noon, tapos humiwalay kayong dalawa. Kayong dalawa sa madilim na lugar. Tapos, di umano, sabi ni, ito according to doon sa paliwanag sa akin ni Kalingap Edu, may dumating na pulis. May mobile na dumating. Sinita kayo ng pulis, nasita kayo, bakit andito kayo sa madilim? Diba? Andito niya kayo sa madilim, lipat niya kayo dito, wag kayo dito sa madilim. At lumipat kayo, pagkaalis ng pulis, lumipat kayo, sa madilim pa rin at inakit ka ni Kalingap Edu, sumama ka sa madilim na lugar pa rin. Nung akitin ka dun sa madilim na lugar, sumama ka. Hindi, ibig sabihin nun, sir, para sa akin lang, pag in love ka siyang babae, susunod talaga. Siyempre, ang feeling, ito nga sabi ko, feeling na kasi ni Biancy noon, sila talaga ni Edu. Siyempre, may gusto ka may gusto ka doon sa boy may gusto sa kay Edu. Natural, kaya nga siya sumama sa madilim, given na may gusto siya, crush niya si Edu. Kaya the time no na nasita sila ng pulis, pero bumalik pa rin sila sa liblib na lugar, sumama pa rin si Biancy, halata talaga na may gusto siya kay Edu. At kung totoo yung sinasabi mo na ginawan ka ng hindi maganda, hindi ba dapat pagdating ng pulis, nagpapalag ka na? May mga kasama kayo na hindi naman kalayuan sa iyo, according to Kalingap Edu, sana kung ginawan ka, kung nabastos ka, pwede ka namang sumigaw. Oo, sa mga tao na, sa mga babae na hindi gusto, yung bang walang gusto sa lalaki, subukan mong ganyan, hawakan mo or akbay-akbayan mo, matik yun, magwawala yun, magtatatakbo yun at iwanan ka talaga, mabubulabog. Kaso lang dito sa kila Biancy at Edu, the time kasi talagang sabi nga ni Biancy, totoo talaga yung naramdaman niya. Kaya kumbaga parang alam mo na, gusto rin ma-feel nila na silang dalawa lang, kaya lumayo-layo sila sa mga kasama. Hindi ka naman tinututukan. Oo. Hindi ka naman tinatakot. Kasi tinanong ko si Kalingap Edu, baka naman ka ako tinakot mo. Baka ka ako tinatakot, baka ka ako tinututukan mo ng matuli sa bagay o kung ano. Na-intimidate, natakot ka ako sa'yo. Sabi niya, wala pong gano'n, Sir Mike. Hindi po gano'n. Wala pong gano'n na pangyayari. Kaya kung ako yung tatanungin, kung totoo, based on my observation kung totoo Biancy, yung salaysay na yun ni Kalingap Edu, yung ikwento sa akin ni Kalingap Edu, walang bastusan. Walang bastusan na nangyari, walang manyakan na nangyari. Kasi kung ayaw mo talaga kay Kalingap Edu, from the very beginning, pag akit sa'yo, napupunta kayong dalawa lang sa madilim. Hindi ka sasama kung ikaw ay... Correct. Yun din ang opposition ko dyan na Sir Mike. Kung ikaw walang gusto sa lalaki, kahit pa bigyan ka ng pasalubong, hindi ka sasama Kasi danas ko yan yung mga babae na walang gusto, subukan mong ayain. Subukan mong ayain, hindi ka sasamahan yan. Ang mindset nun, iba na agad. Isipin mo, sa madilim na lugar, dalawa lang kayo. Ang babae talaga guys, kapag walang gusto, never yan sasama. Pero pag ang babae may gusto sa lalaki at na-in love at crush niya, matik yan. Isang invite mo lang, sasama talaga yan. Isang matinong babae. Di ba? Ang isang matinong babae, hindi sasama ng siya lang. Sa isang lalaki ng gabi at madilim, pupunta sa madilim na lugar. Nasita na ng pulis, inakit dun sa kabila, lumipat ng kabilang pwesto, sumama pa rin. Guys, dito alam na alam ni Ambalos yung kwento. Talagang totoo na talagang kinuwento sa kanya ni Edu ang buong pangyayari. Kasi alam na alam niya yung kaganapan Kung hindi ko sinasabi na hindi ka matinong babae, kung wala kang gusto kay Kalingap Edu, kung hindi ka talaga na in love kay Kalingap Edu, hindi ka sasama kung hindi mo gusto yung isang lalaki. Kung talagang napipilitan ka lang doon sa love team ninyo, at yung love team ninyo ay hindi ka tinatamaan, walang ispak-ispak, walang kilig-kilig, hindi ka sasama. Walang babae nasasama sa isang lalaki na silang dalawa lang sa madilim na lugar kung wala siyang ini-expect at kung wala siyang pagtingin o tiwala dito sa lalaking ito. Ngayon, kung totoo yung clinic claim yun na inireklamo mo na, sabi mo kaya ayaw mo na ng mga love team, ayaw mo na ganyan kasi nabastos ka na. Kung totoong nabastos ka, gasino lang ba yung sumigaw? Gasino lang ba yung ando na yung pulis? Sir, minabastos ako. Di ba? Hindi magagawa yun, sir Sir Mike, hindi magagawa kasi in love nga Sa totoo lang, ito, wala tayong dito guys. Di ba? Napagdaanan naman natin to kapag may gusto ang babae sa isang lalaki, lalo na maganda ang kanilang samahan.
hindi talaga yan na tatanggi na ayain mo mamasyal kayo, ayain nung pumunta kayo sa isang lugar, o dito tayo magpahangin, doon tayo medyo malamig, dito tayo wala masyadong disturbo. Sasama talaga yan. Sa totoo lang. Nakita ko naman kay Edo nung tinakot nyo, nung sinabi nyo ididimanda nyo, takot na takot si Kalingap Edo eh. Takot yung bata eh. Oo. Kaya talagang pinag-aralan ko yung body language, pati yung intonation, ang pagsasalita ni Kalingap Edu. Tinititigan ko siya ng mata sa mata. Diba? Nakita ko naman yung sinseridad eh. Alam mo sir, the time si Kalingap Edo, na-stress. Stress si Kalingap Edo. The time talaga, alam ko na-stress si Kalingap Edo kasi grabe yung hindi siya makatulog, hindi siya makakain ng maayos. Ikaw ba naman, sabihan ka nga, nakadimanda ka na, may kaso ka na, dadamputin ka na, ikaw ba makakatulog ka? Siyempre, mag-iisip ka. Mag-iisip ka talaga. Kaya, mabuti na nga lang sa ngayon, magpahanggang ngayon, wala namang kaso, si Edo. So, ibig sabihin pala, talagang gusto lang nilang pahirapan yung pag-iisip ni Edo. Gusto nilang sirain yung pagtulog ni Edo para lang masira or mawala sa focus si Edo. Kaya grabe ang kaba or grabe ang nervous ni Edo that time. Doon sa kanyang sinasabi, kaya nung sabihin niya na nasita kayo ng pulis, doon ko na pagtanto na walang bastusan na nangyari. Siguro, ang nakita ko lang dito, girl, you expecting more. Di ba? Pardon to my words, but you expecting more. Nag-i-expect ka ng mas higit dun sa love team. At ang tingin ko dito, kasi inamin din naman sa akin ni Kalingap Edu, na meron siyang ibang babae na gugustuhan. At ang talagang tingin niyang lang sa iyo ay ka-love team lang. Sa inyo po namang mga vlog na ginagawa bilang mag-love team, para bang artista, magka-love team kayo sa pelikula, kayo yung nagpapakilig ng mga tagapanood, pero hindi naman talaga kayo totoong magjowa. Sweet kayo sa harap ng camera, pero hindi naman talaga kayo wala naman talaga kayong relasyon in real life. 'Di ba? Ganun po yung nangyayari. So, ang tingin ko dito, Biancy, siguro nag-expect ka lang ng ng mas higit doon. At siguro may mga pagkakataon at nabanggit din naman ni Kalingap Val at nahalikan ka na daw ni Edu, hindi ka naman tumanggi, ilang ulit ka nang nahalikan, hindi ka tumanggi. So, walang bastusan. Kasi kung hindi mo gusto ang isang lalaki, kung wala kang pagtingin at wala kang ini-expect sa isang lalaki, never kang magpapahalik. Correct. Pabor ako doon. Totoo man yun. Kaso nga, hindi sir ganito, inamin man talaga ni Biancy sa vlog, ni Kalingap Rab na that time talaga, totoo yung pagtingin niya kay Edo. Ibig sabihin, hindi love team ang turing niya. As in talagang, nasa vlog po yan, as in talagang may gusto siya kay Edo. Tama, sinabi mo siguro na expect ka ng mas mahigit pa doon na maging sila talaga. Dapat. Kaya nga ang daming sumuporta na magiging sila hanggang sa huli. Kaso nga lang hindi nagkaganon. Na iba ang landas ng isa't isa. No? So guys, salamat po kay Sir Ambalos sa pagpaliwanag, sa pag-share sa atin, no, ng kanyang istorya ni Kalingap Edo na nakausap niya. So guys, supportahan po natin ang kanyang YouTube channel. At siyempre po, huwag kalimutan, paki-like at supportahan din natin si Kuya Bal at si Kalingap Rab at Edna. Maraming salamat guys. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Padagos mga kababayan.